diretso na, di ba? Ito pa masama nun. Pagdating nun, pinagsalta ka agad ako. Sa totoo lang, wala po ako sa ulirat nun. Muntakin mo, bigla kang kababangon mo lang, pinagsasalta ka sa libu-libong mga tao. Yung mga, alam mo yung parang gano'n di ba? Nung nagsalita ako, di after nun, tapos na, okay? Bigla akong kinapa yung ano ko, kasi yung passport ko, lagi ko lang nilalagay sa bulsa ko, lalo na pag lumalabas, kahit sa gabi, para just in case, di ba, merong pulis. Tinanong ka, ano mo, kasi gano'n naranasan ko yun sa ibang bansa So, nandito lang yun. Nalaglag pala. Kaya nag-post po ako nun. Kaya after ng speech ko, umalis kagad ako. Hinanap ko kung saan, lahat ng restaurant na kinainan namin, lahat ng pinuntahan namin, tiningnan ko hanggang nakita ko. Tapos sabi ko, babalik pa kaya ako? Ang hirap pumasok kasi tinake over na ho ng mga Chinese security ho yung venue. Doon sa Hong Kong pinag-uusapan natin sa Hong Kong kung saan si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte ay nagpunta. Pero alam mo, I had this feeling na, sige, kahit patapos na, puntahan ko kasi gusto ko makita, ayoko to, sa totoo lang. Meron akong na naramdaman nun And I really hope this is not the last. Nung naramdaman ko na sana gusto ko makita si Pangulong Duterte sa huling pagkakataon, kasi nga may bali-balita na po nun. May bali-balita na po nun na aarestoin si Pangulong Duterte. But of course, meron ka pa ring duda, di ba? Siyempre, kahit ba sabihin sa'yo na aarestoin na si Pangulong Duterte, may duda ka rin. Bakit? Si Trillanes ba naman pag nagsalita yun, sa 100 sinabi nun, 200 ang hindi nangyayari, di ba? Ganun talaga si Trillanes Gago! So, sa laging sinasabi na maaresto na si Duterte, hindi ako masyadong Pero nung time na yon, kinutuban na ako. Kaya na po yung kutob na sinasabi na maaaresto, kaya pumunta ka na for the last time para makita mo si PRRD. And it's not easy to get inside kasi nga po antindi ng security ho. Actually, sanay na po kami doon sa venue kasi lagi kami nag-rally na po kami last time doon. Tsaka labas-pasok po ako doon sa VIP room, sa dressing room. This time, papasok na ako, yung Chinese na guard, ayokong papasukin. At talagang ayokong papasukin. Sabi ko, remember? I speech. Hindi, kasi para alam niya na hindi naman po ako, ako po ay parte po ng programa, di ba? Ng KOJC noon. Speech. Remember. No. Gumaganon yung Chinese. Parang kakaratihin ako ng Chinese Parang si Bruce Lee. Tatangkad pa ng mga pulis nilang nilagay doon. Sabi ko, okay, fine. Never mind. Wala pa kasi namin ganun. Sabi ko, fine. I'll leave. Thank you. No, it's okay. Kasi parang sinabi na, tatawagan namin. No, it's okay. Wala naman problema sa akin yun. Kasi ang lang naman doon, may buffet sa loob. So, sabi ko, hindi, kakain lang ako sa labas. Papaalis na ako. Nagmamadali ako noon kasi sabi ko, wala naman hindi naman ako makakapasok. Naintindihan ko naman, walang problema yun. That's part of the security na in-implement ng Hong Kong government. And bago ako makalayo talaga, bigla akong tama-tama lumabas po yung boss namin sa SME tapos tinawag niya ako, "Banat! Pasok ka dito. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ako mapapasok. Mahigpit yung tsekwa doon Hindi akong bala. Ay, matikas pala yung boss namin doon. Dire-diretso siya. Ginanon lang, pumasok na kaagad. Di pumasok na kami. Yeah. At ayun na nga ho, nandun si Pangulong Duterte. And isa sa mga, kaya nagpa-picture ako, kung mapapansin niyo, di ba? Nagpa-picture ako. And kasi si Pangulong Duterte, every time na nagkikita kami, parang good mood siya kasi, di ba, pinapanood po tayo. Parang, Banat! Kamusta? Ganun siya, di ba? Naka-smile siya sa akin. Kaya yung picture namin, di ba, naka-smile siya. Pero at that time, meron akong nakukutuban na po ako noon, mga kababayan. Nakukutuban na ako na maybe this is the last time that I would see my president. That I really admire
na talagang kakaiba tong presidente na to. I'm so honored to know this person in my life. Wala akong sinasabing malapit kami ha, but I'm honored na many times po ako nakapunta sa palasyo, many times po akong nakausap siya, and sincere yung kanyang puso para magsilbi sa bayan. Sincere po. Walang halong yabang, wala. As in, the most humble man na na-meet ko, parang si Pastor Kibuloy. Ganun. Sobrang humble. Napaka ho. And nung nangyari po ito, talagang umiyak po ako. Walang biro. Ayaw ko sa inyo. Siguro sulat nyo na rin niya kung sino yung mga umiyak dyan. I-comment nyo. Sa totoo lang, tawa pa nga ako ng tawa kasi umiyak ka, tumatawa ka. Oo. Mantakin mo, mga kababayan, ha. Nung kumain ako kahapon ng noodles, kumakain ako ng lunch ko, di ba? Tapos biglang nakita ko sa inaaresto si Pangulong Duterte, nagre-react yung mga anak, yung anak niya tsaka si Ma'am Hanilet. Bakit lumuluha po ako? Nangyayari yun. Kaya bigla ako nataway. Sabi ko, kumakain ako ng noodles, biglang lumuha. Ganun eh. Sabi ko, grabe naman. Kaya napagawa ko ng video na kung saan marami nag-trending po, na ang dami ho nag-share, na talagang galit na galit po ako. Sabi ko, kayong mga uniform personnel, walang nagmahal sa inyo ng ganyang presidente. To the point na batikos ang Pangulong Duterte. Bakit? Kayo ang unang tinaas ang sahod, dinoble. Police and yung sundalo natin. Kayo ang priority ni Pangulong Duterte. Wala nang iba. Priority kayo ni Pangulong Duterte. Nagreklamo pa nga yung mga teachers noon, naalala ko. Tapos, kayo din pala ang magtataksil. Kayo din pala ang magiging traidor. Yun ang masasabi ko, traidor. Hindi ko naman nila lahat. Pero yung mga pulis na kasama sila doon, na tinaasan ng sahod, tinrato ng maayos, binigyan ng magandang buhay, kayo ang magtatraidor. Nalungkot ako. Galit na galit po ako noon, kaya ako nag-video. And alam niyo mga kababayan, naalala ko tuloy yung yung kay Kristo, di ba? Kay Kristo ganun din eh. The same people who said Hosanna, Hosanna in the highest, di ba? Same people nung pumasok ko ang Panginoong Yesus dun sa na pinupuri siya. It's the same people who said crucify Him. Na nakakalungkot. The same police na tinulungan ng Pangulong Duterte, ngayon, you are following an illegal order. Why illegal? Marami nagsatanong, why illegal? Because we are no longer part of ICC. Walang jurisdiction sa atin ng ICC. But the order came from the ICC. Even if pagpaikot-ikutin pa ni Marcos na sumunod lang sila sa Interpol, but the warrant of arrest nanggaling sa ICC, para mong pinasailalim ang Pilipinas sa nilayasan na nating ICC, nilayasan na ng Amerika dahil walang kwenta. Pero anong ginawa natin? Ibinigay natin ang taong sumalba ng buhay ng karamihan sa atin. Not just the OFW, not just the peace and order in our country. Marami pa ho siyang isinalbang buhay. Diba? Ito yung presidenteng walang takot. Umarap sa Marawi. Diba? Kahit pinagbabawalan po siya ng PSG niya. Kasi tandaan nyo, there's a rebellion at that time. Pumunta ho siya sa Marawi. Sabi niya, pupunta ako, pumunta siya. Ganong katapang itong presidenteng ito. Ganito ho magsilbi sa bayan yan. And yet, kayong mga tarantadong, hindi lahat, mga tarantadong pulis na uto-uto at hindi sumunod sa tamang proseso, tinraidor nyo ang isang napakabuting presidente. Hindi ho ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Hindi ho po ba kayo kinikilabutan sa ginawa ninyo? Hindi, yun lang ho sa akin eh. Hindi ho ba kayo na nakokonsensya
ng isang pangulo na nagsilbi sa bawat isang Pilipino. Walang inisip ko hindi tayong mga Pilipino ay ginanito nyo. Tapos sasabihin nyo, we are just following orders. Nagtatrabaho lang kami. Tarantado pala kayong mga putang ina ninyo eh. Ganyan din ang sinasabi ng mga mandurukot eh. Nagtatrabaho lang naman kami. May pangangailangan kami. Hindi, ano difference? Both of you are doing illegal things. Kayo, you're following an illegal order. Yung mandurukot, illegal din yung ginagawa. Pareho kayo. Pareho ang sagot nyo, trabaho lang. Trabaho lang, pre. Walang ano. Trabaho lang yan. Ano pinagkaiba ninyo? Kayo lang naka-uniforme. Again, uulitin ko po. Hindi ko po nilalahat. Dahil marami po ngayon na mga PNP na umiiyak. Aminin nyo na. Marami sa inyo mga PNP, mga pulis na nalulungkot, umiiyak, dumurugo ang inyong mga puso dahil sa nangyayari ngayon sa ating bayan. Ang akin lang, dun sa mga nagsasabing sumusunod lang kami sa order, kung utusan kayo nito rin tumalon sa bangin, gagawin nyo? Ganun kayo katanga? Kung utusan kayo nito rin kumain ng bubog, kakain kayo? Diba? Hindi. Bakit? Mapapahama kayo eh. Masasaktan kayo. Sino ba namang tatalon sa ano na hindi masasaktan? Baka mamatay pa kayo. Because you're thinking of yourself. Diba? Pero siguro, hindi po ba mas matimbang yung isipin naman natin ang kapakanan ng ating bansa? Alam nyo sa puso nyo yan. Tangina, walang akong pulis na nakausap, sinasabi nila, maganda ngayon. Wala akong nakausap na pulis na nagsabing gusto namin ng pamamalakad ni Marcos ngayon. Wala. Si Torre lang at saka si Marbil. At saka yung iba pang mga sumisip-sip at gusto maging PNP chief. Pero kayong mga nasa baba, kanina lang eh. Basta, meron akong nakausap na ilang pulis yun, 3. Ayan ang sinasabi nila sa akin. Eh. Ano nangyari ba, Nakbay? Sabi ko, ewan ko sa inyo. Kayo yung sumusunod sa order eh. Ay, sabi nila, ayaw din namin yung ganito. Sobra naman ito. Ito, meron na. Babasahin ko na lang sa inyo. Pero hindi ko babasahin yung pangalan. Mataas ang posisyon nun ito. Hindi ho ito basta-basta. As in, hindi ho ito basta-basta. May ranggo ito. Ayoko na lang sabihin kung sino. Tatanggalin to sigurado. Sabi niya, ito. Di na lang ako nakareact eh. Sabi ko kasi parang siya na yun. Wait. Choto mate ha. Ito. Siya na yun. Dinilit ko pa. Ataw, dinilit niya. Pwede ba mag-delete ng ano? Ay, mali. Tanga-tanga naman sa iba. Sandali. Ayan. Ito, sabi niya. Ayan. Boss Bay. Putang ina. Ang pangit ng ginagawa. Palpak talaga, hayop tong PBBM na to. Official po ito ha. Hindi ko na sasabihin kung sino. Official po ito. Ganyan ang reaction. Sabi ko nga sa inyo, hanggang kababa-babaan. Mula sa private hanggang sa official. Pag nakakausap ko, walang nagsabing, ang galing talaga ni Marbil. Ang galing ni PNP chief. At pati to si Marcos, napakagaling na amo to. Walang ganun. Kaya lang, again, kayong mga sumusunod lang sa utos ng nakakataas ninyo, wala kayong bayag. Asan na yung bayag nyo? Inipit nyo? Baka naman nilagay nyo na sa ano ng puwet ninyo. Kasi, you're following an illegal order. Sabi ko nga sa inyo, kung etong order na warrant of arrest galing sa korte natin, wala tayong pinag-uusapan. Tapos na usapan natin. Nasa korte na, decision yan. Wala. Kung korte natin eh. Mga kababayan, korte ng ICC to. Hindi tayo, ano tayo? Tayo po ba nasa ilalim ng ibang bansa? Kailan pa nangyari yun? Nasakop na tayo?
Kailan ba tayo napasa ilalim ng ICC? Wala na tayo dyan. Anong ginagawa natin? Ba tayo sumusunod? Gunggong ba tayo? Di ba ho? Hindi na ho tayo maawa. O ito, papanoorin natin yung yung interview ni VP Sara Duterte na hindi rin pinapasok. Diba? Marami ho siyang binitawan dito na pakinggan ho natin. PNP ang in charge at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before at sinabi niya na it's craziness. Inaasahan po naman sa salita ngayon si BBM sa publiko. Anong inaasahan nyo? Ano, mga paliwanag pa or accusation pa rin? Ano bang inaasahan nyo? Ano pa bang diba? Nagbigay nga siya ng statement ng 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa Ano daw ba reaction ni VP Sara Duterte tungkol dito sa press briefing ni Marcos? Sabi niya, aasahan pa ba natin yun? Doon na nga lang sa simpleng 20 pesos na bigas, nagsinungaling. Ito pa kaya? Isang malaking katarantaduhan po yun. Mga statements ng Pangulo. Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Hindi na tayo member ng ICC at noong final yung ICC complaints, out of time na sila, ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction, pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o ang bansa na nagko-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC, no. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Correct. Alam mo, ganda ng sinabi niya doon. Totoo yun eh. Sabi ko nga sa inyo, this is no longer a question of politics. Hindi na ho ito, lagpas na ho sa politika ho ito. Hindi na ho ito laban ng Marcos at Duterte. Ito ho'y pagsuko ng sovereignty natin sa ibang bansa, sa ibang tao. Yun eh. Pag na ito, para mo sinabing, wala na kaming dito, wala na kaming justice system dito. Hindi namin kaya si Rodrigo Roa Duterte. Walang justice system sa Pilipinas na tatakbo tayo dun sa ICC na hindi naman tayo membro. Parang ganun na ho yung sinasabi natin bilang bansa, kaya nga doormat na ang tawag sa atin para ho tayong, ewan ko ba, nakakalungkot. This is something na I really thought meron tayong araw ng kalayaan. Wala pala. Hindi kasi wala tayong pinagkatandaan. Ilang bansa na ang sumakop sa atin, di ba? Japan, Espanyol, mga Spain, di ba? Americans. Sinakop tayo niyan. Anong nangyari? Akala ko ba malaya na tayo? Para ngayon, pinasakop natin ang ating justice system sa banyaga, sa ICC. Again, alam mo yung mga pumapasok sa ICC, yan yung mga jologs na bansa eh. Sorry pero ano ho yan eh, yan ho yung masasabi nating wala nang hustisya sa lugar nila. Kaya kailangan na ng International Criminal Court. Kasi hindi na kaya ng kanilang korte i-handle yung kriminal na mga tao o leader. Kaya nga ang Amerika, lumayas din yan eh. Diba? Bakit? Para mong sinasabing
Pasensya na, ha? Mga inutil tong husgado namin. Kaya kayo na lang umusig kay Rodrigo Roa Duterte. Inutil tong mga judge namin. Taliwas kasi. You know why? Etong Tory na to nagsampa ng kaso against Duterte, di ba? So it only means siya po ay merong naiintindihang hustisya sa Pilipinas. Ibig sabihin, siya ho'y naniniwala pa na meron pong hustisya na gumagana. O bakit may ganito? Di ba? Ang tindi nito, Brad. Yung bago siya umakyat at hearing na nakaakyat na siya dun sa... Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis ko, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng warrant. What were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About the legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Hindi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si Father? Yeah, and then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa tubig. Ayan, naku. Kahit kanino. Importante yan. Alam mo, ayan nga yung sinabi ni Kitty na grabe, nakakaiyak po talaga. Na sinabi ni Kitty na basta, yung sinabi niya na parang mga Pilipino, hindi po ba tayo magigising? Kasi, tinagalog ko na. Wala baka ito na yung huling pagkikita namin ng aming ama. Parang grabe ko sabi ko, ay sorry. Di ba? Parang what kind of sitwasyon na meron tayo ngayon? Hindi ko talaga maintindihan Understand, nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa... Tama yan kasi alam nyo pagka kumain pa si Pangulong Duterte, grabe baka grabe Ang ganda na sinabi ni ni Kitty dito. Tingnan mo. Bagong post lang. Yung tatay niya tsaka siya, sabi niya. I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood, I am a Duterte. The strength you raised me will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. Naku. Ano kaya yung promise niya na yun? Mag-aabogado siya? Tatakbo siya? Kasi iba tapang nito. Mana kay BP Sara Duterte rin ang tapang nito. Di ba? Hindi, ito yung, wala na ata yung, hindi, ito. They took my dad from us, put him on a plane, and wouldn't say where to. People wake up. Yan ang sinabi niya. Naku, talaga na naman, Tapos ito pa, The airplane they used to kidnap my dad just left minutes ago. If we don't hear from him by tomorrow, then we already know. Woo! Handa ng go bag. So, Hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito ngayon? well, nag-aantay ako. Papasukin nila.
dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Kami ma'am, kahit ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Kahit ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Maraming salamat. Kaya mga kababayan, huwag tayong bibitaw ha. Huwag tayong bibitaw. Kahit nadala ho nila si Pangulong Duterte, there is another Duterte which is BP Sara Duterte. Hindi pa tapos ang laban. Ito'y simula. This is the spark of everything that will happen to us. Sabi ni Attorney Raul Lambino, nag-grant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised? If you tumanggi daw po si, were you surprised by this scenario? Or is it something that you expected? Oh, the moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President himself No. regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to BBM. Ever na madala kayo sa rin si dating nga Pangulong Marcos, kailan po ba soon? Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulo na siya. Very soon. Ano? Ay, lupit nun. Lupit nun, ha? Konting pitik yun, ha? Kasi tinutukoy niya dito yung kay Marcos. Basta pinag-usapan nila dito si Marcos kung ano yung masasabi niya kay Marcos, ganyan. Tapos sabi niya, dating Pangulo. Very soon. Nako! Shit! Gusto ko yun, ha? BP. Gusto ko yun, BP. Alam mo, nasa kamay mo na eh. BP Sara Duterte. People are just waiting. And I know, talagang hindi lang mga ordinaryong Pilipino ang nag-aantay. More than that. Hindi na lang tayo makakapagsalita ng ano. More than that, may nag-aantay pa. Ano po message nyo kay PBBM? Kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. BBM message naman, bakit why? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver Yon. good governance and That's decent true. public service to the Filipinos. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a
person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita kayo ng clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? Pinabulong, sila nakikinabang. Huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? Sila nakikinabang. What's your message to the critics of your father that he had it coming? Sugal ng mga tao yun. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? Yun. Yan ang tama. Does that mean na parang he had it coming even if Wala nang batas dito. Putang ina talaga. hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit mali. Ma'am, tumanggilan po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may issue, ma'am, na ang nasa likod daw po ito is si former Senator Trillanes. Trillanes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi nito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move niyo? Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? Grabe, no? Yes, sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Dito, kahit umagahin kami dito, para kay Duterte to. Tama. and Para all kay Duterte to, baka umagahin tayo. because, Grabe. Alam nyo, antayin nyo. Antayin nyo ngayong araw na to. Malupit na hagupis ng taong bayan. Wait lang po, may isang hapag na po si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. kalimutan. Wait pa lang. Kahit umagahin kami dito. Kaya pa rin. Kalimutan. State kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. Pero ko, ma'am. I'm warning all of you about election cheating. Nako, ayan na ho talaga yun, no? Alam nyo, yan isang bagay na siguradong gagawin to ng administrasyon na to. Sorry to say, pero ito nga kaya nilang gawin eh. Yung lantarang illegal. Lantaran po ito. Walang abogadong matino ang magsasabing legal ang ginawang due process kay Duterte. Walang matinong abogado. May mga nakausap akong abogado, they are not for Duterte, they are against Duterte sa pagdating sa war on drugs. Pero nung tinanong ko ito na lang tanong, is there a due process na ginawa? Wala.
Sabit daw talaga ito. Mantakin mo, we are no longer member of ICC. There is no warrant. The warrant of arrest is written in cellphone. Saan ka nakakita nun? Kayo mga pulis. Hindi, kayo ho. Kayo mga pulis, alam niyo yan. Pag kayo babasa ng warrant of arrest, pwede ba cellphone lang? Hindi ho. Mga technical ho kayo sa korte niyan. Di ba? Alam niyo yan. Tinanong ko sa mga pulis na niya, pwede bang sa cellphone lang? Hindi ho pwede. The authenticity of the warrant of arrest should be in document. Authenticity. Kung gumabasa ba, sino binabasa mo? Baka si ChatGPT lang yan. Tama, mali. So there is no due process. Sobra ho ito. Lantarang pangbababoy ng batas sa Pilipinas. Pambababoy po ito. Kaya kung kaya nilang gawin yun, at alam nilang matatagilid ang lahat ng kandidato nila sa 2025 dahil sa ginawa nilang ito, maniwala kayo, tama si VP Sara Duterte, there will be a massive cheating on 2025. Massive po yan. As in, lantaran po ang pandarayang gagawin dyan. Ano do you think should be held accountable sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Pag di natin magpupusikerte, napupunta yung presidente. Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP Laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Simulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Yun. Dapat tayo kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And he was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan? Kumusta yung kalusugan? Ano napag-usapan? O yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung
sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by him? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad dito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Do you consider din po mga, since tapos na po yung alliance with President Marcos, meron bang discussion before during the campaign kung pwede sa second condition ito? Kung you ask President Marcos, meron bang problem About the ICC? No. We did not discuss anything about the ICC. Pakinggan po natin itong maganda ho kasi itong balita na to kung saan yung video na may bilin si Pangulong Duterte kay kay Vice President Sara Bago Duterte. mga pahayag ngayong gabi na unang tinawag ni ito ho yung video na yun na may bilin po siya sa kanyang anak. Kaya pakinggan po natin yung bilin na nagbilin na po siya Naku, kaya mukhang alam niya na mangyayari sa kanya. Nakakalungkot man pero itong katotohanan, mga kababayan. Ito, play natin. Vice President Sara Duterte na lantarang paghamak sa soberanya ng Pilipinas ang pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa bise na nakabalik na mula Hong Kong, insulto raw ito sa mga Pilipinong naniniwala sa ating kasarinlan. Ipinagkaitin daw sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights nang hindi madala sa isang judicial authority para igiit ang kanyang karapatan. Hindi rin daw hustisya tinawag na panguusig ng bise ang persang pagdadala sa dating Pangulo sa The Hague sa the Netherlands. Sa eksklusibo namang pahayag ng GMA Integrated News sa dating Pangulo, habang nasa Hong Kong pa siya, nagbilin siya sa anak sakaling may mangyari sa kanya. Wala ako sa political scene. Either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason. Sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Kung ma-presidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. Tama ba, sir? Huwag mo takot, sabi ko makulong ka. Yun. Ang ganda po nung kanyang sinabi, mga kababayan. Dito sinabi niya, tumakbo ka ng presidente pag nawala ako at gayahin mo yung style ko. At huwag kang matakot na makulong. Grabe ho. Ewan ko. Hindi, ako talaga naiiyak ako sa ganyan. Kasi ikaw yung presidenteng nagsilbi sa taong bayan na bigla kang ipakukulong dahil lang sa mga bangag sa gobyerno. Di ba? Tapos, pagpakulong sa'yo, instead na sabihan mo yung anak mo na, uy, huwag kang nang gumaya sa akin, ganito ang ending mo. Makukulong ka din. Kasi, eto, walang biro. Ako kanina nung ewan ko ba, bakit something, biglang pumasok lang sa utak ko. Grabe rin ang maging, public servant sa Pilipinas. Pag corrupt ka, ang sarap ng buhay mo. Namamasyal ka kung saan-saan pagkatapos ng iyong termino.
pagkakurap ka. Ang daming kurap ngayon na, ayan, ang saya-saya ng buhay nila. Di ba? Kurap yan, pero ang saya ng buhay nila ngayon, kahit retired na sila. Pero pag ikaw ay isang matinong politiko, nagsilbi ka sa taong bayan, siyempre pag nagsilbi ka na maayos, at ipinakulong mo at meron kang mga nasagasaang politiko, pag sila ang naupo, babawian ka. Di ba? Ganun sa politika eh. Kaya nga napaisip ako, sabi ko, grabe, no? Tangina, talagang, kasi siyempre, minsan pumapasok sa utak mo yung may mga nagsasabi sa, tumakbo ka na, banat ba? Lalo kung dati, 300% na hindi ako tatakbo. Ngayon siguro 600% na. Hindi, alam mo yun, bakit? Kasi, tayo yan, magsisilbi ka na nga sa bayan mo, sasagasaan mo na nga lahat ng masasamang tao, ipakukulong mo na lahat ng masasamang tao, pagbabayarin mo na ng tax ng mga masasamang tao, ang ending, ikaw pa ikukulong. Yun na, isipin nyo to ha. The only president na pinagbayad ang mga kumpanya, malalaking kumpanya tulad ng Mighty Corp at nung PAL na kung saan pinagbayad niya, sabi niya, may utang kayo? Tax? Bayad kayo. Bilyon ng mga binayaran. And yet, wala akong nakagawa niya na. And yet, ipinakulong pa natin. You understand what I mean? Mantakin mo, ganun ka thankless job ho itong pagiging matinong presidente. Ganun. Di ba? But the part na I do not understand, ganun na nga nangyari sa'yo. Ang habilin mo pa sa anak mo. Tumakbo kang presidente, gayahin mo ako, huwag kang matakot na makulong. Di ba? Nakakaano yun? That is something na... Seryoso ka ba? Okay ka lang? Di ba? Okay ka lang ba na ganun pa ang sasabihin mo sa anak mo eh? Ikaw nga na ganun na. Yun na nga ang ending mo. Ano ka pa? Para bang... Hindi, sige. Gayahin mo ako, makulong ka rin. Lumabang ka para sa bayan. Okay lang yan na makulong ka. Di ba? Parang, are you serious? Or you're serious? Di ba? Pero yun eh. That's the truth. That's the truth na hindi natin pwedeng alisin kay Pangulong Duterte. This man is real, man. He is not perfect president. I'm telling you, people in the house. Kasi yung mga nanonood doon na foreigner sa atin eh. Yung mga asawa ng mga OFW. Our president, Rodrigo Roa Duterte, is not a perfect president. Alam mo yun, he has rough edges, imperfection, di ba? But what he did is my nose is bleeding. What he did is beyond, di ba? Beyond sa kahit sinong president. Tagalog na yun. Beyond words and beyond other president. If the other president is like this, he is like that. Sorry. Kayo na lang mag-explain sa mga asawa nyo, mga lintik kayo. Ako pa, hindi kasi may lumapit sa akin eh. Sabi sa akin, bye. Yung asawa ko, nakikinig sa'yo. Kaya lang, minsan di kanya maintindihan. Bakit? English speaking yun eh. Foreigner yun eh. Baka lang pwede minsan Englishin mo. Lutusan pa ako. Sige na, ito. I'm trying my best all around the world. Totoo po, mga kababayan. He is not perfect, but more than the other president. You understand? He is so far from the other president. That's for sure. Motherfucker. Sorry naman po. Hindi, yun lang ang aking gusto sabihin, di ba? Kaya nga mga kababayan, ito po ang huling habili ni Pangulong Duterte sa kanyang anak. Let's all pray for our president. Kasi, ang dami nga nagtataka, ganun lang ba kabilis